Isipin mo to, ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng Pilipinas kasalukuyang nahaharap sa paglilitis na pwedeng magtapos sa kanyang karera sa politika, habang ang kanyang ama, dating Pangulo, ay nakakulong sa Hague. Ang taong ito, si Vice President Sara Duterte. At ang nakasalalay dito, hindi lang ang kanyang pwesto ngayon, kundi pati ang kanyang pagkakataon na maging Pangulo ng Pilipinas sa 2028. Ito ang kwento kung paano bumagsak ang isang alyansang dating tinawag na pinakamalakas sa kasaysayan ng eleksyon ng Pilipinas at kung paano ito humantong sa isang paglilitis na hahatol sa kinabukasan niya. Noong 2022, sina Ferdinand Marcos Jr. at Sara Duterte ay nanalo ng sabay bilang Pangulo at Vice Presidente. Landslide victory, sabi ng mga eksperto, dahil sa pinagsamang lakas ng kanilang mga pamilya. Pero ang alyansang ito, na dating mukhang matatag, ay unti-unting nasira sa publiko habang magkaiba ang direksyon ng kanilang mga ahenda sa politika. Bakit sila naging magkaaway? Dahil parehong nagtatangka sina Marcos at Duterte na maging Pangulo sa 2028 at sa Pilipinas, walang puwang para sa dalawang magkasalungat na ambisyon sa parehong panig. Habang nagaganap ito, ang ama ni Sara, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay nasa detensyon sa International Criminal Court sa The Hague, kinakasuhan ng mga krimen laban sa sangkatauhan, may kaugnayan sa kanyang giyera kontra droga. Ito ang background, hindi lang pampulitikang alitan, kundi isang pamilyang nasa gitna ng pandaigdigang legal na investigasyon, habang ang anak nila ay nahaharap din sa sariling paglilitis sa bansa. May isa pang importanteng detalye bago tayo pumunta sa Mayo 2026. Hindi ito ang unang pagtatangkang i-impeach si Sara Duterte. Noong Pebrero 5, 2020, Pipindinab, may unang impeachment laban sa kanya na umabot sa Senado. Suportado ng 216 miyembro ng kapulungan. Pero noong July 25, 2025, idineklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang prosesong ito. Dahil ayon sa Korte, na unang matrigger na ang one-year bar rule ng konstitusyon dahil sa tatlong naunang reklamo noong Disyembre 2024 na hindi naaksyonan ng kapulungan sa tamang panahon. Inapela ito ng kapulungan pero noong Enero 2026, pinagtibay ng Korte Suprema ang naunang desisyon ng husto. Kaya nang dumating ang Mayo 2026, naging pangalawang beses na ito at unang pagkakataon sa kasaysayan ng Pilipinas na isang opisyal ay na-impeach ng dalawang ulit. Noong May 11, 2026, bumoto ang kapulungan ng mga kinatawan, 257 pabor, 25 laban, 9 na umiwas para impeach si Vice President Duterte. 4 na artikulo ng impeachment ang ipinasa patungong Senado. Importante itong linawin. Ang impeachment sa kapulungan ay hindi pa parusa. Ito ay parang akusasyon lamang, katulad ng pag-file ng kaso. Ang Senado, na ngayon ay nagsisilbing impeachment court, ang siyang magdedesisyon kung siya ay mapaparusahan o hindi. Ayon sa panig ng depensa, ang buong impeachment ay politically motivated. Isang taktika lamang para pigilan siyang tumakbo sa 2028. Ayon naman sa panig ng prosekusyon, ito ay tungkol sa accountability sagot sa mga seryosong aligasyon na dapat litisin. Una, paggamit ng kumpidensyal na pondo. Ayon sa investigasyon ng kapulungan, humigit kumulang 612.9 milyong piso ang dinaan sa kumpidensyal na pondo. 500 milyon mula sa opisina ng Vice Presidente, 125 milyon mula sa kagawaran ng edukasyon noong siya pa ang kalihim doon. Pangalawa, hindi maipaliwanag na yaman. Ayon sa Anti-Money Laundering Council, may 663 transaksyon, nagkakahalaga ng halos 6.77 bilyong piso ang na-flag bilang covered o suspicious. Bahagi nito ay kay Duterte mismo, bahagi naman ay sa kanyang asawa. Ang kanyang deklarasyon ng yaman mula 10.25 milyon noong 2007 umakyat sa 851 milyon noong 2024. Pangatlo, alegasyong panunuhol. Sinasabing may mga sobre na naglalaman ng 70,000 piso, may markang hope na ipinamahagi sa mga opisyal ng DepEd na may kinalaman sa procurement.
Pang-apat, ang pinakakontrobersyal, isang pahayag noong Nobyembre 2024 kung saan sinabi niyang may inutusan siyang pumatay kina Pangulong Marcos, ang First Lady at isang dating speaker kung sakaling siya mismo ay mapahamak. Itinanggi ni Duterte ang lahat ng alegasyong ito. Bago pa man magsimula ang formal na paglilitis, 2 sa 4 na artikulo, ang panunuhol at ang alegasyong banta sa buhay, ang unang nakumpleto sa dokumentasyon. Ang 2 natitira, mas malaki at mas komplikado, ay mas matagal pang pinoproseso. Meron ding isa pang issue na hindi pa nare-resolba bago pa man magsimula ang trial, ang tinatawag na BIR box. Ito ay isang selyadong kahon na naglalaman ng mga income tax return ni na Duterte at ng kanyang asawa, isinumite ng Bureau of Internal Revenue sa kapulungan noong una pang investigasyon. Hindi ito binuksan noon dahil sa legal na alalahanin tungkol sa kumpidensyalidad ng mga tax record. Ngayon gustong buksan ng prosekusyon ang kahon bilang ebidensya. Ang panig ni Duterte naman ay sumang-ayon na buksan ito, pero sa kondisyon na gagawin lamang ito sa isang executive session, hindi sa harap ng publiko. Tinanong ng prosekusyon kung bakit kailangan pa ng ganoong pagsasara. Hanggang sa kasalukuyan, walang pang desisyon ang impeachment court tungkol dito, kahit pa nailabas na ang opisyal na pre-trial order para sa buong paglilitis. Bago pa man magsimula ang trial, hiniling din ni Duterte sa impeachment court na ibasura na lang agad ang buong kaso laban sa kanya kahit hindi pa nagsisimula ang presentasyon ng ebidensya. Tinutulan ito ng prosekusyon, sinasabing labag ito sa konstitusyon na ibasura ang kaso ng wala pang trial. Itinuro pa nila ang mga naunang paglilitis ni na dating Pangulong Joseph Estrada at dating punong mahistrado Renato Corona. Pareho ring tinangkang ibasura agad noon, pareho ring hindi nagtagumpay. Dito papasok ang Senado, 24 katao, na ngayon ay nagsisilbing impeachment court. Pero bago pa man magsimula ang trial, dumaan na ang Senado sa sarili nitong krisis. Noong Mayo, biglang lumitaw muli si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos ang 6 na buwang pagkawala. Kinakasuhan din siya ng International Criminal Court dahil sa kanyang papel bilang dating hepe ng pulisya noong giyera kontra droga. Ang kanyang pagbabalik at boto ang nagpasok kay Senador Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Ilang oras lang pagkatapos, may putukan sa loob mismo ng Senado. Nag-lockdown ang buong gusali. Walang nasaktan pero kinabukasan tahimik na umalis si De La Rosa at hanggang ngayon hindi pa rin siya nahuhuli. Ang kaguluhang ito ang nagbago sa balanse ng kapangyarihan sa Senado. Noong June 17, pinalitan ng Senado si Cayetano at si Senador Sherwin Gatchalian na ngayon ang Senate President, suportado ng mga senador na hindi kabilang sa parehong partido ni Marcos. Kaya bago pa man simulan ang paglilitis kay Duterte, nagbago na muna ang sumusubaybay sa kanya. Para mahatulan si Duterte, kailangan ng 2/3 ng boto ng Senado. Sa 24 na senador, ibig sabihin 16 boto. Simple ito sa papel, pero may 2 legal na argumento na lumilitaw. Bawat isa galing sa dating mahistrado ng Korte Suprema. Sabi ni dating Hustisya Antonio Carpio, ang senador na nasa ilalim ng detensyon o suspensyon tulad ni Senador Jinggoy Estrada na kasalukuyang nakakulong dahil sa kasong plunder ay hindi dapat ibilang sa pagkwenta ng kabuuang bilang ng Senado. Samantala, si dating Hustisya Adolfo Ascuna naman na isa sa mga sumulat ng ating saligang batas ay may hiwalay na argumento kung opisyal na ituturing na fugitive si De La Rosa, maaaring hindi rin siya dapat ibilang kaya magiging 23 na lang ang Senado at 15 na boto na lang ang kailangan. Pero malinaw na sinabi ni Senate President Gatchalian, mananatiling 16 ang kailangan kahit ano pa ang mangyari. Sa pinakahuling tala, ang grupong sumusuporta kay Gatchalian ay may halos 12 boto habang ang grupong kasama ni Cayetano ay may humigit kumulang 10. At gaano katagal ito? Ayon mismo kay Gatchalian, posibleng umabot ng 7 hanggang 8 buwan ang buong paglilitis dahil sa libu-libong piraso ng ebidensya na kailangang iharap at dahil kailangan ding asikasuhin ng Senado ang ibang trabaho nito tulad ng pambansang budget. Kung magsisimula sa Hulyo, posibleng matapos lang sa Pebrero ng susunod na taon. Kaya ito ang kalagayan.
4 na artikulo, isang kahong hindi pa rin binubuksan, isang senadong bagong-bago lang ang pinuno, isang debate sa matematika na hindi pa rin tapos, at isang paglilitis na pwedeng tumagal ng halos 1 taon. Ang hindi pa malinaw kung mananaig ang ebidensya o ang bilang ng boto. At sa likod ng lahat, ang tanong na pinakaimportante, ano ang ibig sabihin nito para sa 2028? Mag-subscribe para sa patuloy na kobertura habang umuusad ang paglilitis.